Ayun, hindi na namin inilipat ang nanay ko sa private kasi napakamahal pala ng, gagamitin. Napakamahal pala ng gagastusin dahil 'pag pina-admit namin ang nanay namin doon, ang per day pala doon is 30,000. May pera ako, oo, pero hindi ko kaya yung 30K a day. Dahil, hindi naman ako kumikita ng gano'n kalaking 30K, 30K pesos or 30,000 pesos sa Philippine money, which is $600 a day kung iko-convert sa dollar. Kaya alam ko nagpa-panic yung mga kapatid ko, wala naman akong magagawa din dahil sabi ko sa kanila, sabi niya alam daw naman nila hindi naman daw akin lang, ako lang ang sasalo. Pero kahit na magtulong-tulong kami, hindi namin kakayanin. Sabi ko sa kanila, hindi natin kakayanin kahit magtulong-tulong pa tayo dahil saan naman kayo kukuha ng 30K. Sabihin na natin na 30K, saan niyo kukunin yung 30K? Ako kaya ko magbigay ng 30K pero hindi halimbawa, isang linggo or isang buwan. Dahil kahit nga doktor, hindi nila masabi kung hanggang kailan magtatagal si nanay sa ospital. 'Pag dinala namin sa private, kung halimbawa isang linggo, 2 linggo, magkano yun? Sa isang linggo at 2 linggo na lamang is nasa 420 na. Eh, kung abutin pa ng isang buwan, eh di halos nasa 900,000 na. Kaya sabi ko, hindi namin kakayanin kahit gustuhin ko mang tulungan si nanay, hindi ko magagawa. Ang kaya na lang namin gawin is maghintay at na magkaroon ng emergency room na slot. Nasa ika-5 daw si nanay, 5 na lang, 5 linya niya. Kasi linya-linya pala yan eh. Para makapasok siya sa emergency room, doon pa lamang siya malalagyan ng intubation sa bunganga. Yun. Tapos nalaman namin na yung palang nanay ko ay may pneumonia na rin. Bukod sa pagiging chain smoker, yun nga, nabalot na nga ng kung anumang na-build up doon sa dibdib niya. Meron na din siyang pneumonia. Tapos nalaman din namin na yung puso niya is lumalaki. So parang wala na talagang din. Tapos yung nanay ko, kumakain na lang sa tube, hindi na siya makapagsalita. Of course, mahinang-mahina na. Tapos, yun nga, pump pa rin yung ginagamit para makahinga siya. Dahil nga, hindi sila magkaroon ng machine. Dahil wala dun sa room na yun. Kung makapasok pa lang siya ng emergency, doon pa lang siya malalagyan ng machine. Tapos yun, parang wala nang pag-asa, kumbaga. Tapos kung sakali man na makaligtas si nanay dito nga sa pneumonia niya o sa sakit niya ngayon, na yung blockage dun sa dibdib niya, kakailanganin naman ng heart transplant kung sakali. Kaya ayun, Diyos ko, kahapon pa ako nag-iiyak, hindi lang naman ako, pati na rin yung kuya ko. Andali yung mga kapatid ko. Tinitingnan ko yung oras. Ang hirap pala. Kaya wala na akong magagawa kundi ipagpasa Diyos na lamang, kumbaga. Pinadalan ko rin naman sila ng perang panggastos nila doon dahil yung mga kilos para naman at galaw doon ay kailangan talaga ng pera. So yung pinadalan ko siya, yun yung may itulong ko. Yun lang yung tanging magagawa ko na may bibigay ng tulong sa kanila. Pero hindi ko kayang akuin lahat. Sabi ko sa kanila, kahit gustuhin ko man tulungan si nanay, wala akong magagawa, hindi ko kakayanin. Sabi kong ganyan. Sabi ko nga kahit magtulong-tulong pa tayong lahat, hindi natin kakayanin. Kaya maghintay na lang tayo dyan, yun na lang ang tanging gawin natin, maghintay na lang tayo dyan sa public hospital na magkaroon ng emergency room, kumbaga. Gusto kasi nilang ilipat nung kapatid ko, nung isang kong kapatid, tsaka nung daughter-in-law ni nanay, na ilipat daw sa private. Kahit na sinabi ko na sa kanila na wala akong ganung kalaking pera, at kahit kayo, sabi nyo, tutulong kayo, may bibigay ba kayong 30K? Saan kayo kukuha ng 30K sa araw-araw? Sige nga. Ayun, medyo na parang na sila, bumababa. Naglaylo, kumbaga nagpapanik sigurong lahat. Yun, nagpapanik sila. Ay, naiintindihan ko rin naman dahil kahit ako ay nagpanik din.
Kaya ayun, wala na akong magagawa. Tapos naisip ko gusto kong umuwi ng Pinas, ta's biglang naisip ko yung iuuwi ko ng Pilipinas gagamitin kong pamasahe, sabi ko, kahit kaya ko namang umuwi ng Pilipinas, iniisip ko itulong ko na lang sa kanila yun para magamit nila kaysa umuwi ako, 'di ba? Yun. Kasi magkano din naman ang plane ticket pauwi ng Pilipinas. Nanghihinayang ako sa pamasahe kahit na alam ko na kaya ko namang umuwi, pero sabi ko, "Wag na lang, hindi na ako uuwi, gagamitin na lang yung pamasahe para magamit nila doon." Dahil kahit naman umuwi ako, wala din namang mangyayari. Yun, tapos sabi ko, hindi ko rin kaya naman na makita rin si nanay na gano'n. Kahit sabi na lang, halimbawa, dahil baka nga bumigay na at hindi na kayanin, dahil nga nahihirapan na rin si nanay. And ang ano namin, nakikita namin is wala na talagang chance, parang nauubos na. Kahit halimbawa kung dumating yung panahon na yun, parang hindi ko rin kakayanin na umuwi. Sabi nga pinapauwi nga ako, pero ayoko, sabi ko hindi ako uuwi. Dahil parang hindi ko rin naman kakayanin na gano'n yung sitwasyon kahit nandun ako. Kahit gustuhin ko man siyang makita, kumbaga wala na rin, kahit makita ko pa siya. Hindi ko na rin naman maibalik yung panahon at oras, 'di ba? Ayun, kagabi halos mag-iyak ako hanggang ngayon. Dahil sabi ko sa sarili ko na mahirap yung pinagdaanan ni nanay. Alam ko pareho naman kaming naging mahirap yung pinagdaanan namin. Hindi ko siya naiintindihan. Siguro yun nga, ngayon ko lang naiintindihan na dumaan din pala si nanay sa depression nga. Dapat inunawa ko siya. Pero pareho kaming may pinagdaraanan. Naging mahirap yung mundong tinatahak niya, pero naging mahirap din yung sa akin at pareho kami nag-i-struggle nung mga panahon na yun. Wala na akong magagawa kundi ipagpasa Diyos na lang. Basta ang masasabi ko na lang ganito, na kapag naningil talaga ang Diyos ng buhay na pinahiram nila sa atin, wala tayong magagawa. Kahit anumang oras niya na kunin yung buhay na pinahiram niya sa atin, kukunin niya, wala tayong magagawa. Lahat tayo, alam ko naman lahat tayo mamamatay. Lahat tayo dun din ang punta natin. Hindi nga lang natin alam kung kailan darating yung panahon na yun. Pero sobrang sakit na din pala kahit natanggap ko na. Sabi ko noon sa sarili ko, natanggap ko na yung mangyayari kay nanay. Handa na ako, pero hindi pa rin pala. Kahit kailan pala hindi ka magiging handa. Kaya ko to. Kailangan ko umayos ang pakiramdam. Gusto ko sanang huwag pumasok, kaya lang kailangan ko pumasok. Kahit baka mamaya sa trabaho ko mag-iyak ako na mag-iyak doon. Kailangan kontrolin ko yung sarili ko kahit mahirap. So, paano naman gumagaan yung pakiramdam ko na kapag labas ako ng sama ng loob ko dito. O sige, pasok na ako. Salamat sa pakikinig niyo.